Balikan natin ang naging mga kaganapan sa nakaraang House Quad Committee hearing kung saan isiniwalat ang madugo at madilim na nakaraan ng dating administrasyon. Ating tunghayan sa special report ang nangyari, partikular na sa serya ng mga pagpatay sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Simon Ong. Davao Template. Iyan ang lumutang na terminolohiya sa mga pagdinig ng House Quad Committee. Ito raw ang ginamit ng dating administrasyon na estratehiya para sa ipinatupad nilang drug war. Ano nga ba ito? Paano naungkat ang isyong ito sa pagdinig? Himayin natin. Isang kasong kinabibilangan ng isang high-profile na personalidad ang pinag-usapan sa pagdinig. Ito ang pagpatay kay noong Philippine Charity Sweepstake Office Board Secretary at retired Police Brigadier Wesley Barayuga. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaata sa akin ng mga nakakataas sa akin. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga, subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang lay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Attorney Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga taong idinawit lamang dito at panagutin ng tunay na may kasalanan. Nilantad ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na nakatanggap siya ng mga tawag mula kay nooy Davao Region Criminal Investigation and Detection Group Chief at National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo para sa isang assignment, ang pagpatay kay Barayuga. Magkakaroon pa sana ng investigasyon at surveillance si Mendoza, ngunit tila pinamamadali siya ni Leonardo sa kanyang misyon. Iginit din ito na ang proyekto ay ipinag-utos na ni Garma. Katuwang ni Mendoza sa pagpaslang, si Nelson Mariano. Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo? At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po. Wala na po iba. At mayroon namang iginiit si Garma sa harapan ng mega panel. Siguro react, no, upon hearing the testimonies of Colonel Mendoza, that it was Colonel Leonardo who gave the instructions to Colonel Mendoza na galing daw sa iyo ang utos sa pagpaligpit kay General Barayuga. Nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it po. So this is the first time you heard na you are being implicated in the death of General Barayuga? Yes, Mr. Chair. First time? Yes, Mr. Chair. Ginisa rin si Garma dahil sa maanumalyang pamamalakad niya ng PCSO noong siya pa ang namumuno rito. During the time that you were the GM of PCSO, do you remember that you have appointed several members of your family? Yes, Mr. Chair. How many? Seven, 8, 9, or 10? Mr. Chair, referring to the appointment po na hired sa PCSO and paid by PCSO. Whatever, position, appointed as secretary, or more or less whatever. 5. I'm sure more than 5, Mr. 7. Chair. Yeah. And one of those is your daughter. Am I correct? You appointed her as confidential agent. Yes or no? Yes, Mr. Chair. Ngunit hindi lang yan nagtapos dyan. Matapos ang ilang linggo, isang sinumpaang salaysay ang ipinasa ni Garma sa Quadcom panel. Inamin niya ang kanyang naging papel sa karumal-dumal na gawain ng dating administrasyon sa kanilang kampanya kontra droga. On May 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence
in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with the mayor, having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Walang pag-aalinlangang inendorso ni Garma ang kanyang upperclassman na si Edelberto Leonardo, kung saan nagkaroon umano ng pagpupulong ang dating Pangulo at si Leonardo para bumuo ng task force na magpapatupad ng kanilang sistema. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Iginiit ni Garma na si Leonardo ang nagdidikta at may otoridad kung sino ang tatanggalin at isasama sa listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa droga. Gayun din ang level ng pag-aresto at pagpatay para mabayaran at ma-refund ang gastos sa operasyon at pabuya sa sino mang may mapapatay na suspect. Batid din niyang si Leonardo rin ang nagre-report kay dating Special Assistant to the President at ngayong Senador na si Bongo hinggil sa mga nasabing individual sa police operations. Kinumpirma rin ni Garma ang reward system na umaabot hanggang 1 milyong piso. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po, Mr. Chair. Umabot ng humigit kumulang 1 linggong pagmumuni-muni bago ihain ni Garma ang affidavit sa Quad Committee na naglalaman umano ng naging sistema ng Administrasyong Duterte sa kanilang war on drugs. At noong tinanong kung bakit niya isinuwalat ang mga impormasyon. Pushes you to execute. I realize the truth will always set us free, Mr. Chair. Abangan sa susunod na special report ang paglutang ng mas mabigat na personalidad na nasa likod ng war on drugs na kumitil hindi lamang ng buhay kundi sa pangarap at pag-asa ng ilang kababayan natin. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.